kaugnay naman po sa pagpapatigil ng pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon 2025, makakapanayan po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Welcome po sa Balitang Hali, Chairman Garcia. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, sa mga kababayan natin, magandang tanghali po. Tama po ba, kanina sa report po ni Sandra, maaari ho kayong mag-resume ng pag-iimprenta by Monday? Tama ho ba yon? Hopefully po sana, Ma'am Connie, dahil pinaparas na po natin yung mga dapat lahat gawin, lalo na yung pagsasama po ng pangalan ng nakakuha ng TRO na isang senatorial candidate. At syempre, pati po yung ating pong election management system, pati po yung database, kasama na rin po yung pagbabago ng lahat ng ballot phases ng buong bansa na gagawin. At sana po matapos ang lahat ng yan kasama ang trusted build hanggang Monday. Itong by Monday, makapag-imprenta muli tayo back to zero ng ating pong balota. Okay. Is there any chance, sir, na dahil nga TRO po ito, no, at magkaroon ng panibago pong pagbabago doon sa desisyon po ng Korte Suprema, are we to say that maimprenta na naman tayo ulit at paano ho ang magiging direksyon na ng COMELEC pag ganon? May nagtanong po sa atin ang katanungan paano kung may panibagong TRO. Yes, at darating na halimbawa linggo. Opo. Alam niyo po, talagang sana nagdadasal tayo na ito'y huli at una na restraining order. Bagamat yan po ay diskresyon ng ating kataas-taasang hukuman, yan po ay ginagalang po natin. At titinan po natin kasi alam niyo po, sobra na po kami na din yung 2 weeks po na nag-imprenta tayo ng 6 na milyon na balota, Ma'am Connie. Pag dinagdag na muli natin ito, talaga pong delay na po kami. Kung kaya naman hindi ko po muna masasagot yung katanungan kung ano mangyayari sa amin kung sakali may panibago pong TRO halimbawa at ang ating pong kataas-taasang hukuman without influencing the decision of the Supreme Court. Pero napakalaki pong kawalan, ano, lalo na sa ating pong budget na 150 million, hindi ba, pesos na ginastos na po sa ballot printing. Saan ho ninyo kukunin muli itong 150 million na nasayang na po? Actually, Ma'am Connie, hindi po muna namin pinag-uusapan kung saan kukuhanin. The COMELEC can always realign sa budget po natin. Basta ang importante po muna talaga ngayon, Ma'am Connie, makapagsimula na muli ng printing ng balota. Sapagkat on the average, pag nagkataon, dapat po mga 2 milyon na balota ang ating magagawa sa isang araw pagka po nagsimula tayo muli ng printing. Ito pong nakaraan, dapat po mga more or less 950 to 1 million eh. Dahil po sa na-delay sa atin, dapat mga 2 milyon ang balota na may imprenta natin. So yan po yung kinakaharap natin na challenge. But again, sa mga kababayan natin, wag po kayong mag-alala. Kaya po ito ng COMELEC sa tulong at awa ng Diyos. At the same time, we are in control of the situation. So just to clarify, Chairman, yung 5 aspirants na nabigyan po ng TRO, isasama na yung mga pangalan nila dito po sa reprinting? Yes po, isa pong national candidate for senator at 4 is for local positions naman po. Okay, habang hindi pa po kayo nagre-reprint ng mga balota, ano po muna yung mga paghahandaan ng COMELEC para, sabi nga, hindi humasayang ang oras po ninyo? Aliban po doon sa ating aayusin patungkol sa printing ng balota muli at yung mga ballot faces, syempre po pinaghahandaan na namin yung training ng mga electoral board members. Halos 1 milyon po yan sa buong bansa ng mga miyembro po ng DepEd. At the same time, yung po mga support staff, kasama po ang mga principal na ating pong ite-train, paano gamitin ang mga bagong makina, paano i-set up halimbawa yung ating pong mga Starlink na gagamitin po natin sa araw ng halalan. So lahat po yan ay kasama po sa mga ginagawa po natin paghanda. At syempre, Ma'am Connie, na-move din po kasi namin yung ating dapat nagagawin na mock election, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa abroad dahil nga sa pagbabago ng mismo mukha ng balota at mga pangalan. So yan po yung lahat kasama sa paghahanda po natin. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update at sa inyo pong oras. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Yan po naman si COMELEC Chairman George Garcia.